May tanong ako sa'yo, paano kung may content kang ginawang isang business pero kumikita ng paulit-ulit? Yan ang tinatawag na royalty income content. Ano ba ang royalty income? Very simple. Ito yung content na once mo ginawa pero patuloy siyang nagde-deliver ng value, views, followers, leads at minsan income. Kahit luma na, parang kanta, ginawa minsan pero binabayaran paulit-ulit. Ganyan din sa content. Now, ang tanong, anong klaseng content ang may royalty potential? Number 1, evergreen content. Ito yung content na relevant ngayon, relevant next month, at relevant next year. Halimbawa, how to grow followers organically, paano gumawa ng engaging hook, beginner mistakes sa content creation. Hindi sila naluluma. Kapag hinahanap pa rin ng tao, may royalty value yan. Number 2, educational content. Tutorials, how-tos, step-by-step guides. Bakit? Dahil searchable. At searchable content may buhay kahit matagal na. May bagong audience lagi. Isang tutorial na ginawa mo ngayon, pwedeng makagenerate ng views for years. That's digital royalty. Number 3, problem-solving content. Kapag ang content mo sumasagot sa problema, lagi siyang may demand. Halimbawa, bakit mababa ang engagement mo? Paano iwasan ang shadow ban? 7 dahilan bakit hindi lumalaki ang account mo. People search problems daily so that content keeps working. Number 4, story content na timeless. Success stories, lesson from failures, transformation stories. Bakit malakas? Dahil emotion doesn't expire. Good stories have long shelf life. Number 5, content na may repeat consumption. Ito yung content na binabalikan. Checklist, frameworks, tips collections, quotes, mindset reminders. Ito yung sinisave ng audience. At kapag sinisave, pinapaboran ng algorithm. Mas tumatagal ang buhay ng content. Now, listen carefully. Hindi lahat ng trending content, royalty income content. Minsan, viral ngayon, wala na bukas. Trend-based content, mabilis sumikat, pero mabilis din mawala. Pero evergreen content, parang real estate. Nag-a-appreciate. Kaya maraming creators busy gumawa ng daily content. Pero iilan lang ang gumagawa ng digital assets. At yon ang difference. Creators chase views. Smart creators build royalty content. Big difference. Paano mo malalaman na royalty type ang content mo? May 3 test. Una, searchable ba ito? Pangalawa, relevant pa ba ito after 1 year? Pangatlo, may chance bang balikan ito ng audience? Kapag yes ang 3, posibleng royalty content yan. At gusto kong maintindihan mo ito, hindi lang monetization ang royalty income. Pwede ring indirect. Halimbawa, lumang video, nagdala ng followers. Followers became customers. Customers became income. That old content created money. Royalty pa rin yan. Kaya wag puro ano ang ipopost today. Magtanong ka rin, ano ang content na kikita kahit bukas hindi ako mag-post. That changes everything. At kung gusto mo ng simpleng formula, create content na may problem, may solution, may search value, at may timeless lesson. Ayan ang may royalty DNA. Sa totoo lang, ang pinakamayamang creators online, hindi lang madaming content, madami silang digital assets na patuloy kumikita. YouTube videos, courses, tutorial reels, educational posts, evergreen shorts, lahat may royalty behavior. Kaya next time gagawa ka ng content, wag lang pang ngayon. Gawin mong pang long term. Because one great content asset can outperform 100 random posts. At tandaan ito, ang viral content pwedeng pansamantala, pero royalty content pwedeng pangmatagalan. Build content once, earn many times.
Yan ang laro ng smart creators at baka yan ang next level na kailangan mong simulan ngayon. Are you learning? See you in the comment section.